Ashley's point of view. Busy ako sa paglalagay ng icing sa cake na kabibig ko lang nang pumasok ang isang kasambahay ni Daniel. Napagpasyahan ko kasi narito na muna ako lumagi ng 1 linggo bago magpakalayo-layo. Ayaw na naman nga ni Daniel sa plano ko pero kaya ko naman na raw ang sarili ko, kaya hinayaan niya na ako. Ma'am, tinatanong po ni Sir kung pwede raw po bang ipaghanda ang mga bisita ng niluto niyong pansit at carbonara. Tawag pansin sa akin ng isang kasambahay. Ha? May bisita? Oo, sige. Ikaw nang magsandok sa malaking plato. Tutulungan na lang kita dalhin sa kanila. Tatapusin ko lang to. Ilan ba ang bisita? Sabi ko habang inaayos ang cake. 3 po, ma'am. Yung isa po sa kanila, bata pa. Sige. Yan munang pansit at carbonara ang ihain sa kanila, pati na rin ang juice. Ilalagay ko pa kasi ito sa ref para lumamig. Tukoy ko sa cake na patapos ko nang lagyan ng icing. Sumunod naman na kaagad ang kasambahay. Ako nang naghanda ng 3 plato, kutsara at baso para sa mga gagamitin ng mga bisita. Teka, si Daniel kaya sasabay sa kanila? Para hindi na ako bumalik ay kinuha ko na rin si Daniel nang sa kanya. Ma'am, hindi po kayo sasabay sa kanila? Tanong ng kasambahay. Sa tingin ko ay napansin niya na 4 lang ang kinuha kong mga pagkain. Hindi na, dito na lang ako kakain. Nakakahiya sa mga bisita ni Daniel. Kilala po ata kayo ng mga bisita ni Sir, ma'am. Narinig ko po kasi nung sinabihan ako ni Sir Daniel na itanong ko kung pwede ang niluto mo, ay nasabi ng babae na bisita na narito ka raw pala. Unti-unti ko namang iniintindi ang sinabi niya. Sinong babae? Kilala mo ba? Hindi po, ma'am eh. Ngayon ko lang po siya nakita at ni minsan ay hindi ko po siya narinig na bumisita rito. Ang gwapo nga po ng kasama niyang lalaki eh. Kinikilig pa siya habang sinasabi yon. Akala ko ba loyal ka kay Daniel? Pangaasar ko. Lagi kasi siyang inaasar ng iba pang mga kasambahay kay Daniel. Pero wala lang naman kay Daniel dahil crush lang naman daw siya nito. Ay ma'am, baka marinig ka ni Sir, nakakahiya na po. Namumulang sabi nito na ikinatawa ko. Bakit? Okay lang naman sa kanya. Okay nga po, kaya lang nakakahiya pa rin. Minsan halata ko na naiilang siyang utusan ako o kaya tawagin. Saka hindi naman po malalim itong feelings ko sa kanya. Akala po ata nila Mang Betty full na full ako kay Sir. Tukoy niya sa head ng mga kasambahay dito. Tumango na lamang ako at binitbit na ang tray na may lamang mga plato, kutsara at baso. Tara, dalhin na natin to. Bitbit ko ang dala ko habang ang kasambahay naman ay sumunod sa akin dala ang malamig na juice. Nauna na kasi niyang dalhin ang carbonara at pansit sa mga bisita. Pero natigilan ako sa kinatatayuan ko. At muntik ko nang mabitawan ang hawak kong tray kung hindi ko pa ito hinawakan ng mabuti. Tumayo ang babae mula sa sofa at ngumiti sa akin. Hi, kamusta? Masaya niyang tanong sa akin. Ngumiti na lang din ako pabalik at inilapag na ang dala ko sa center table. Nandito ka pala, kain muna kayo. Oo, nagpunta kasi ako para may ipapakiusap sana ako kay Daniel. Sabay tingin ito sa binata. Si Daniel naman ay tumangulang. By the way, this is Joshua, my husband. Tinanguan naman ako ng lalaki pabalik. This little guy here is my 3 years old son, Akiro. Kumaway naman sa akin ang cute na lalaking bata habang kumakain ng carbonara. How I wish. First child is also with me right now. May anak ka na pala? Hindi ko napigilan ang bibig ko at nasabi ko kay Cindy na sana ay sa isip ko lang. Nginitian lang ako pabalik ni Cindy. Hi, do you like the carbonara? Hindi ko napigilang itanong sa bata. Tumango-tango ito at natawa ko ng mahina nang makita ko ang sauce na nagkalat sa bibig niya. Kaagad naman siyang pinunasan ng daddy niya. It's his favorite. By the way, can you please join us here? Nahimigan ko ang pakiusap sa boses ni Cindy. Ha? Nakakahiya. Baka importanteng pag-uusapan niyo.
Yes, it is. Pero kailangan mong sumali dahil tungkol to sa magkapatid na Gutierrez. Saka bakit 4 lang ang pinggan at mga baso? Hindi ka ba sasabay? Singit naman ni Daniel. Napatingin ako kay Cindy at Joshua na tumangulang bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Daniel. Dahan-dahan akong umupo sa pang-isahang sofa. Sa loob na ako kakain. Anyway, kamusta na nga pala yung magkapatid na yon? Huminga ng malalim si Cindy bago sumagot. Ay, nagpunta sa Australia ang magkapatid dahil sa nangyari. Humihingi na rin ako ng dispensa sa nangyaring pagtangka ni Gabriel kay Ryan. Napayuko ako nang binanggit ni Cindy si Gabriel. Alam ko naman na bago pa magsimula ang misyon namin sa party na yon, ay may isa pang samahan na magbabantay kay Ryan. Ang pagkakamali ko lang sana pala'y una pa lang ay nakipagtulungan ako sa inyo para mas naging maayos ang plano. Kaya nagpunta ako rito ay para bumuo ng plano kasama kayo para mahuli ng magkapatid sa Australia. Nakakatuwa nga na nandun pala ang main headquarters ng grupo nyo. Tumangu-tangu lang si Daniel at uminom ng juice. Hindi ko nakakailanganin pa na magpadala ng mga tauhan dun kasi marami naman na sila ron. Ikaw, yun ang poproblemahin mo. Opinyon ni Daniel. Tumangu naman kaagad si Cindy. Sige, ngayon pa lang aayusin ko ng tungkol dyan. Ilan bang kakailanganin? Kung ilan ang kaya mong ipadala, tapusin na natin ang krimen ng mga Gutierrez. May isang kondisyon lang sana ako. Sabay kamot pa ni Daniel sa sentido niya. Hindi naman kumibo si Cindy at hinintay na lang niyang sabihin ang idudugtong ni Daniel. Baka po pwede na hindi mo na isama si Gabriel sa misyon. May idol? Biglang singit ng bata dahilan para mapatingin kami sa kanya. Kaagad naman siyang sinaway ni Joshua. Shh! Di ba bawal magtok kapag may mga adult na nag-uusap? Inosente namang tumango ang bata. Sorry po, Daddy. Natutuwang bulong pa nito at ngumuso. Natutuwa ako sa reaksyon ng bata. About doon, wala na talaga akong balak pasamahin si Gabriel. Ang totoo niyan, hindi ko na siya pasasamahin sa misyon na to. Isa pa'y nagpapagaling pa siya. Dumako naman ang tingin sa akin ni Cindy at nangungusap ang mga mata dahil sa pagbanggit niya sa pangalan ni Gabriel. It's okay. Mapait ko lamang siyang initian. Siya nga pala, yung tungkol sa mga Gutierrez. Okay lang sa akin yun. Hindi ko na rin naman kasi matututukan ng mga tauhan ko. Kaya ipagkakatiwala ko na ulit sa'yo, Daniel. Nangunot ang noo ni Cindy. Tanda ng pagkalito sa sinabi ko. Are you really sure about your plan? Paninigurado ni Daniel sa bala kong paglayo. Tumango lang ako at tumingin sandali kay Cindy para ipaalam na huwag na niyang ungkatin. Tumango lang si Daniel na parang labag sa loob niya. We'll talk later. Sige na, ako na ang bahala sa mga tao mo. Kahit na gusto ko man siyang yakapin ay hindi ko magawa dahil may mga bisita. Hindi lang naman kasi dahil sa pagpayag niya kung bakit ako natuwa. Simula kasi nang mabaril ko si Gabriel, ay hindi na niya ako gaanong kinakausap. Lalo na nang sabihin ko sa kanya na magpapakalayo-layo na ako. Ito na nga atang mahaba naming pag-uusap simula nang mangyari yun. Ma'am, okay na po yung cake. Ihain ko na po ba? Mahinang tanong sa akin ng kasambahay. Gusto niyo ba ng cake? Nag-bake kasi ako kanina, sakto at malamig na. Alok ko kila Cindy. Naku, huwag na Ashley. Busog na kami sa mga hinanda mo. Tanggi niya na parang nahihiya pa. I want a cake, Daddy. Bulong ng bata sa daddy niya pero narinig ko naman. You want cake, baby? Come on, let's go to the kitchen. I'll give you some. Alok ko rito na nakangiti. Natawa na naman ako ng mahina nang agad itong bumaba sa sofa at sumama sa akin. Akiro! Narinig kong saway ni Cindy sa anak nito. It's okay, Cindy. Bata eh. Sabat ni Daniel. Sorry ha, mahilig kasi yan sa mga ganon. Paliwanag pa niya.
Tinanguan ko lang siya at dinala na si Akiro sa kitchen. Karen, pakilabas na yung cake, please. Agad naman na sumunod ang kasambahay at pumalakpak pa ng mahina si Akiro. Binuhat ko siya at inupo sa isang silya sa mesa, habang inihahanda ni Karen ang cake. Kinuha ko naman ang isang slice at inilagay ko na sa platito. Umupo ako sa tabi ni Akiro at ako nang nagsubo sa kanya ng cake. Tuwang-tuwa ako sa kanya dahil ang gana-gana niyang kumain. Why do you love cake? Tanong ko sa kanya nang malapit na niyang maubos ang isang slice. It's delicious po. Inosente itong ngumiti sa akin. You like my cake? I was the one who baked this. He nodded attentively. Nang matapos ko siyang pakainin ng cake ay pinainom ko siya. Pagkatapos noon ay binuhat ko siya papunta sa sink para hugasan ng kamay at bibig niya na may chocolate. Pinunasan ko ng tissue ang kamay at bibig niya nang may ituro siya. Tiningnan ko naman kung ano ang tinuturo niya. Si Mulan, ang golden retriever na aso ko. Dala-dala ko siya galing Australia at sa ngayon ay mag-iisang taon na siya. Her name is Mulan and she's mine. Sabi ko habang karga-karga ko siya at lumapit kay Mulan, na ngayon ay tumayo mula sa pagkakahiga at lumapit sa amin. Kitang-kita ko ang ngiti ni Akiro at pilit niyang inaabot si Mulan. Umupo ako pasalampak sa tiles habang si Akiro naman ay nakatayo at hinaplos-haplos si Mulan sa ulo na gustong-gusto naman ng aso ko. Halatang sanay siya sa aso. You like dogs? Malambing kong tanong. Opo, masiglang sagot niya. I had one also, a Serbian Husky. His name is Gray. He's from my idol Gabriel. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang pangalan ni Gabriel. Where is he right now? He is still recovering from his wounds. Your dog? Sinong may dahilan? Kumunot naman ang noo ng bata. No, I'm referring to my idol. Napatulala ako sa kanya. I'm referring to your dog, Gray. Nakagat ko ang pangibabang labi ko. Oh, I'm sorry. Well, he's now in heaven. Malungkot na kwento niya. He died because he ate the chocolates I left in my open bag while we're away. I'm sure that he's happy wherever he is now. Tumangutango naman ng bata sa sinabi ko. Mulan is a smart dog. You can teach her different tricks. That's how smart she is. I guess it is because of her breed. Wow, really? Can you show me some of her tricks? Nangungusap ang mga mata nito. I'm sorry, baby, but I don't have any prize for her. Kailangan niya nun para mas ganahan siyang makipaglaro. Nalungkot naman ito. How about I'll give Mulan to you? I chuckled when I saw the hope in his eyes. Really? You'll give her to me? But why? Natuwa ko sa pagsigaw niya. Sobra siyang natuwa. I will give her to you because I will leave this mansion after several days. I will also leave Mulan here because I will go to a far, far away place. What are you going to do in that far, far away place? Pinaupo ko siya sa tabi ko at niyakap ng marahan. I need to fix myself, baby. Cause I'm broken. Inside and out. Saka mas maaalagaan si Mulan rito. Halos hindi na marinig ang sinasabi ko sa sobrang hina nito. How about if you tell this to your parents first to get their permission? Masigla kong tanong. Kaagad naman siyang tumayo at tumakbo sa sala. Sumunod naman ako sa kanya kaya narinig ko ang mga sinabi ni Akiro. Mommy! Mommy! Akiro, don't shout! We're in the middle of something. Mahinahon na saway ng ama nito. She has a dog and she will give it to me once you agree. Paliwanag nito na kinangiti ko. Pati si Daniel at Cindy ay nakarinig na nito na kani-kanina lang ay nag-uusap. Are you sure? Baka naman pinilit mo si Tita Ashley mo na ibigay sa'yo ang dog niya dahil hindi pa rin kayo nakakahanap ng dog ni idol mo gaya ng usapan.
Marahang tanong ni Cindy sa anak. Umiling naman ang bata at tumingin sa akin. Tumikim ako bago nagpaliwanag. Actually, I noticed that he really loves dogs. That's why I've decided to give Mulan to him. Because I know Mulan will be in good hands. Bakit mo naman ibibigay kay Akiro ang aso mo? Hindi mo ba maaasikaso? She told me that she'll go to a far, far away place, Daddy. Did you know where is that place? He innocently asked. Tumingin naman silang tatlo sa akin dahil sa sinabi ng bata. Yumuko ako at tumikim. I want Mulan. Nakanguso niyang sabi ni Akiro. Hinawakan ni Cindy ang buhok ng anak at ginulo. Sige, bahala ka. Kayo ni Tita Ashley mo ang nag-usap sa bagay na yan, ha? Yay! The best mommy ever! Birong sabi ni Akiro at tuwang-tuwa na tumakbo sa akin. Ako kaya, magiging best mom din kaya balang araw? I think I didn't deserve to be one. I lost my first baby. Malungkot na saad ko sa sarili. Thank you po! Mahabang sabi nito at yumakap sa akin ng mahigpit. Niyakap ko naman ito pabalik. Napalingon ulit ako kay Cindy. Nang tumayo siya mula sa sofa. Can we talk? Sandali lang naman. Marahan naman akong tumango. He's now in his mansion. You won't visit him? Pag-uumpisa ni Cindy sa usapan. Nandito pa rin kami sa sala habang si Daniel at Joshua ay lumabas na para bigyan kami ng privacy. Yumuko ako at umiling. Sa tingin mo ba, may karapatan pa ako para dilawin si Gabriel pagkatapos ng ginawa ko? Huminga naman ito ng malalim. Hindi kanya hinahanap sa amin nila Rose, pero alam kong deep inside of him, hinahanap kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi ni Cindy. Galit siya sa akin at alam ko at nararamdaman ko yun. Pero hindi ko naman talaga sinasadyang nangyari. Naikwento nga sa amin ni Gabriel. Nasabi rin sa akin ni Rose ang ginawa mong pagpapanggap na doktor para lang makita si Gabriel. I can feel how sincere you are with what you did. Tumango ako. Wala akong ibang hangad kundi ang kapatawaran niya. Hanggang ngayon, daladala ko pa rin dito sa puso ko. She smiled sadly. He's still in love with you, Ashley. Kahit nung akala naming lahat ay nawala ka. Hindi nawala ang pagmamahal niya sa'yo. Tumindi pa nga. In love? Gulat kong tanong. He's in love with me? I don't believe you. Wala siyang ibang mahal kung hindi ikaw. Ngumiti lang si Cindy. Yes, he was in love with me. Parang nasugatan ang puso ko ng paulit-ulit. Pero dati yun, matagal na, at napaglipasan na ng panahon. I still won't believe you. Hindi na naniniwala kong sabi. I know that you're aware na siya ang nagpatama ng armas kay Ryan, na hawak na wine glass. But you know his reason why? Ipiniliwanag niya sa akin ng ilang beses kung bakit niya ginawa yon. Tumingin siya ng malalim sa akin. Ginawa niya yun dahil natatakot siya na inumin mo ang wine na inalok ni Ryan sa'yo dahil baka may nakahalong maling gamot sa inumin mo. Binasag niya ang wine glass ni Ryan bilang babala sa'yo para mawala na sa isip mo ang inumin ng alak. Tila naliwanagan pa ako sa sinabi ni Cindy. Lalo tuloy akong nagilty sa ginawa ko. I know Gabriel very well. He's my companion since I was 17. He's my butler / my secretary, my bodyguard and my best friend. Kilalang kilala ko na siya, high school pa lamang ako. Magaling siya sa paghawak ng armas. Kaya nung nalaman ko na hindi niya talaga tinamaan si Ryan, ay sinadya niya yon. He never missed. Pinipigilan ko ang sarili ko na maiyak. I am jealous. Siguro kung high school din ako nang makilala ko si Gabriel, ay baka nagustuhan pa niya ako. Kaya siguro hindi niya ako magawang mahalin, ay dahil sa tagal na ng pinagsamahan nila ni Cindy, ay naituon na niya ang buong atensyon niya rito. I think, sapat na yung ilang taon na kasama ko siya para masabi ko na kilala ko na siyang talaga.
He's in love with you, Ashley. I can see and feel it. Pagpupumilit pa ni Cindy. Maniwala kaya si Ashley sa mga sinasabi ni Cindy? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.